Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Engineer Prince Ian F. Cruz and I'll be your board exam buddy for today's video. Last time sa ating series, diniscuss natin yung distance between 2 points at kung paano siya galing sa Pythagorean theorem. Ngayon naman, bago tayo pumunta sa mga complex computations, pag-uusapan muna natin yung properties ng isang line, specifically the slope. Ano nga ba yung slope? Bakit siya importante? And paano ba natin siya kinukuha? So, ayun, let's dive right in na, no? So, halimbawa, meron tayong dalawang points, point 1 and point 2. Ngayon, nag-drawing tayo ng straight path para i-connect yung dalawa. Ang tawag dyan ay segment. Ganyan yung itsura ng segment. Meron siyang endpoints which is yung point 1 at si point 2. So, ganyan yung itsura ng segment. So, pag sinabi nating segment, finite lang siya. Ibig sabihin, may hangganan siya at may endpoints siya. So, kung gusto nating malaman yung haba ngayon ng segment, dun natin ngayon kukunin yung distance between 2 points. Kasi numerically, equal lang yon. Kasi yung distance, di ba, measurement. Pero hindi siya talaga physical entity unlike segment na siya talaga yung physical entity na nagko-connect yung dalawang endpoints. Yan. So, ayan yung segment. Finite siya. Meron siyang endpoints. May hangganan. Segment. Pag sinabi nating line, ayan siya. It extends infinitely on both directions. Wala siyang endpoints kasi didiretso yan guys hanggang infinity. Wala itong dulo. Wala siyang endpoints. Wala siyang endpoints pero pwede siyang mag-pass through sa dalawang points. Gaya na nakikita natin sa figure. So, kung gusto natin mag-pass yung line through 2 points, so nakadepende ngayon sa dalawang points yung kanyang inclination. So, ang isang line, meron siyang mga properties. Isa na dito yung tinatawag na slope. The slope is a measurement of the steepness of a line. So, kapag mas mataas yung slope, ibig sabihin, mas steep yung line. Halimbawa, ganyan. Ayan, mas angat siya, di ba? Mas steep yung line. Ayan. Compared mo dito. Kasi paano na siya, almost pababa na siya. Pag sinabi nating slope, palagi siyang dito nagre-reference, guys. Palagi siyang sa horizontal line kumukuha ng reference ng kanyang measurement ng slope. So, palaging ganito yan. Yan. So, ito yung slope. Ito yung line. Ayan. Yan. So, kung yung slope is a measurement of steepness, ito yung formula niya. Rise over run. Ito yung rise. Ito yung run. So, habang umaangat to, tumataas yung rise. So, habang tumataas yung rise, hindi tumataas yung slope. Pag dumating naman sa point na vertical line na siya, kung ang measurement ng slope ay kung gaano siya kaangat, dito, wala nang mas aangat pa dyan. Diba? So, ibig sabihin yung slope natin dito ay infinity. Kasi kung kukunin natin yung rise dito, parang susundan niya na yung line, di ba? Kung na nag-extend hanggang infinity. Ayan, di ba ganyan yung rise? Sasamahan niya yung line. Yung arrowhead na yan. Yung arrowhead na yan, nag-extend yan hanggang infinity So, yung rise natin dito ay infinity. So, parang infinity overrun siya. Yan. So, yung rise, di ba, change in y. Tapos, yung run, change in x. So, kung gusto nating tingnan naman sa ganitong point of view, tingnan natin yung delta x or yung run. Wala na siyang run, di ba? Kasi, dyan siya nag-start, dyan din siya nag-end. So, ayun yung run natin. Tapos, yung rise natin pataas. So, dito, wala na siyang run. Wala na siyang change in x. So, 0. So, parang ganito siya, no? Delta y over 0. So, kung ganito pala yung slope natin, pagka vertical line siya, ang nangyayari, yung slope natin ay undefined.
Wala na nga actually siyang steepness eh. Kasi nakatutok na siya sa taas eh. Hindi niya na fina-follow yung ating rise over run na concept. So, undefined na siya or infinity. Pagka naman horizontal line, ano naman ngayon yung mawawala dito? Yung mawawala naman dito yung rise or yung change in y. Kasi yung change in y natin, so halimbawa dito tayo nag-rise. Dito ka mag-i-start. Dito ka rin mag-e-end, di ba? Kasi wala namang steepness yung line eh. Hindi naman siya umangat. So, 0 ito. So, kung kukunin natin yung slope, delta y over delta x, magiging 0 over delta x. So, 0. So, ang slope natin pag horizontal line ay 0. Pagka vertical line, infinity. Dumarating naman sa point na nagiging ganda na yung itsura ng line natin. So, diba ganito yung mangyayari? So, mag-start tayo sa horizontal line. Ang slope niyan, 0. Kasi delta y is equal to 0. Wala siyang steepness. Horizontal siya. Flat siya. Flat na horizontal. So, ang slope niyan ay 0. Pag ito ay umangat ng konti, meron na yung konting slope. Kasi meron na siyang rise over run. So, kapag inangat mo pa yan ng inangat, hanggang sa maging vertical line na lang siya, wala na siyang change in x. So, delta y over 0, infinity or undefined. So, ang slope nito ay infinity. So, paano ngayon pagka lumagpas pa siya ng kaunti? Pagka lumagpas pa siya ng kaunti or ng vertical line, di ba infinity na itong vertical line? Eh, wala naman ng mas tataas pa sa infinity, di ba? So, paano na yung slope nito ngayon? So ganito yung pag-identify natin ng rise over run. So, paano ngayon yung rise over run nito? So, ito yung rise, ito yung run. So, yung rise natin, dito siya nag-start, tapos bumaba siya. So, yung rise natin ay negative. Tapos, yung run natin ay positive. So, yung magiging slope natin dito ay negative over positive or negative. So, kapag ganyan na yung itsura ng slope, pag dumagpas na siya ng vertical line, yung magiging slope mo na dito ay negative over positive or negative na siya. Yeah. So, i-summarize natin, no? So, pagka yung slope natin ay pag ganito, yung slope natin ay greater than 0. Kapag ganito, yung slope natin ay less than 0 or negative. Kapag naman horizontal, yung slope natin ay 0. Pagka naman vertical, ang slope natin ay infinity. So, ayun yung iba't ibang klase ng slope ng lines. So, yun lang guys muna for today's video. Sana may natutunan kayo. So, sa mga next video, magsasolve na tayo ng mga slope. So, ayun lang guys. Don't forget to like and subscribe and mag-comment kayo ng mga topics na gusto nyong ituro ko, no, sa aking YouTube channel. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa panonood. See you on the next video.